Pump cavitation. What are the causes and effects of cavitation? Humihina na ba ang performance ng pumps mo? Nako, baka may cavitation na yan. O lagi bang tinatanong sa'yo tuwing job interview mo ang pump cavitation? So tara, pag-aralan natin. Kaya i-ready mo na yung mga ballpen at saka paper mo para ma-write down mo na yung mga things na dapat mong tandaan at make sure mo na din na matapos mo tong video na to dahil sure ako may matutunan ka at madadagdag na kaalaman about sa pump cavitation. Hi, ako nga po pala si Jelor Rodriguez. Isa po akong chief engineer, entrepreneur, at minsan isa rin akong instructor. At meron na akong 15 years of experience na pagtratrabaho sa barko. 15 years ago, isa din akong kadete at nag-umpisa din ako sa wala. Yung tipong gipit na gipit ka talaga, kahit sa pamasahe ay halos kinukulang ka. Kaya ramdam ko din yung mga masisipag nating marino na hindi nawawalan ng pag-asa sa pag-a-apply. Sa loob ng 15 years ay nakalimang company na ako na nasakyan. At lahat ng company na nasakyan ko, na na-applyan ko, ay bago ka matanggap, ay dadaan ka talaga sa exam at sa napakaraming interview. Merong technical, merong panel interview, kung ano-ano pang interview. Basta interview, ang dami-daming interview. Kaya kung gusto mo talagang ma-approve, ay mag-aral ka talaga para makapasa sa kanilang mga tanong. Well, hindi naman lahat ng company dito sa Pilipinas pare-parehas ng sistema. Meron kasi, yung iba ay most common ay exam muna bago interview. At meron din naman yung iba ay diretso na kaagad interview. Ang lagi kong problema sa pag-a-apply, hindi yung exam. Ang pinoproblema ko lagi is yung interview. Dahil ako kasi, dati, nung nag-a-apply ako, pag naririnig ko pa lang yung interview, lalong-lalo na nung ako na yung next na i-interviewin, ay kinakabahan na ako. Sobra talaga akong kabado dati. Naalala ko talaga yung feeling na parang naiihi ka na parang lalagnatin ka bigla. So, parang ganong feeling. Sobra talagang kaba ng dibdib ko tuwing ako ang ini-interview. Kasi sa totoo lang sa mga exam o kung ano man yung written exam, nakakapasa at nakakalusot ako dyan. Wala talaga akong problema dyan sa mga exam na yan. Ang lagi ko lang talagang problema is yung interview. So, sobrang kaba. Kaya, ang ginawa ko para bawasan yung kaba sa aking dibdib, lagi na akong sumasama sa mga kaklase ko sa pag-a-apply. Kahit na may company na ako that time, ay sumasama pa rin ako sa kanila sa pag-a-apply. Kumbaga, yun yung naging practice ko para ma-overcome ko yung kaba ko sa dibdib. Maganda pa kasi dati. Kasi kahit photocopy lang ng mga document yung dala mo, ay ini-entertain ka pa din ng mga shipping company. Di tulad ngayon na pag hindi mo dala yung original na papeles mo, hindi ka talaga nila i-schedule para sa mga exam or interview. Kaya iba na talaga ngayon. Kaya ayun, dahil sa pagsama-sama ko sa mga kaklase ko, sa pag-apply nila, doon ko talaga na-boost yung self-confident sa pagpasa ng mga interview. Kaya naniniwala talaga ako sa kasabihan na walang progress pag hindi ka nag-take action. Napakalaki tulong talaga yung experience sa pag-apply. Dahil ang dami mo talagang maiipon na experience at kakapulutan mo din ng aral. Kaya kahit hanggang ngayon, nang dahil sa mga tanong na na-encounter ko before, laking tulong talaga. Kasi kada apply ko ngayon at merong interview, ay nakakapasa ako dahil halos lahat ng mga tanong sa interview ay na-experience ko na at napag-aralan ko na din. Kaya medyo prepared na ako sa mga interview. By the way, ang kabuang kwento pala ng mga questions na na-encounter ko before sa pag-a-apply ay sa libro ko na lang i-share ng buong buo. Napakadami kasi at hindi kasya dito sa vlog na to yung buong istorya. Pero yung mga sinusulat kong libro ngayon ay para to sa mga marino at mga estudyante na gusto din maging engineer balang araw.
Kaya ito, isa sa mga experience ko before at na-encounter ko din ito sa interview, yung nag-a-apply pa lang ako bilang port engineer, ay naitanong din sa akin yung pump cavitation. Kaya gusto ko din i-share sa inyo yung ideas ko about pump cavitation. Okay? So, ano nga ba yung pump cavitation? Or what is cavitation? So, cavitation is a gas or bubbles formation from the suction side of the pump. So, uulitin ko. Ang cavitation is a gas or bubbles formation from the suction side of the pump. Ito yung pagbabubbles or paggagasing inside the pump casing. So, naintindihan? Okay. So, ngayon, alam na natin yung cavitation. So, punta naman tayo kung ano yung maging cause ng cavitation. So, what are the causes of cavitation? So, ganun yung tanong. What are the causes of pump cavitation? So, napakaraming sagot about sa causes ng pump cavitation. Ito yung, kumbaga, ito yung dahilan kung bakit nagbabubbles doon sa suction side ng pump casing nyo. So, in the impeller eye ba? So, nagbabubble siya. Kumbaga, napapasukan siya ng hangin. Okay? So, what are the causes? So, isipin mo ngayon kung ano yung naging causes. So, isa na sa cause ng pump cavitation ay yung pag-choke or pagbara ng strainer or filter. Kaya napaka-importante talaga yung strainer sa pump natin. So, bakit? So, once kasi na magbara yung strainer natin, ay magne-negative pressure na kaagad yung pump natin. So, alam naman natin na pag nag-vacuum siya, so nag-negative pressure, sobrang negative na. So, alam naman natin na pag ang vapor pressure ay nag-equal sa vacuum, ay kukulo yung tubig. So, yun yung dahilan kung bakit nagbabubbles doon sa pump casing. Yun yung tinatawag na cavitation. Okay? Isang causes pa, idadagdag ko lang, ay yung mga bad habit na ginagawa ng ibang engineers o mga oilers na hindi naiintindihan yung operation ng bomba or ng pumps. Kasi normally, ang operation ng pumps ay if-fully open mo yung suction side and then i-full close mo yung discharge before ka mag-start. And then, pag na-start mo na yung bomba or pumps, ay pag nagkaroon na siya ng build-up pressure, so tsaka mo pa bubuksan yung discharge dahan-dahan. So, yun yung tamang procedure kung paano mag-start ng pump. Okay? So, wag yung gagawin na ito-throttle nyo yung suction side or yung suction valve. Kasi ang mangyayari talaga niyan ay magkakavitation yung bomba nyo. Maliwanag? Okay. So, ngayon, alam na natin yung pump cavitation, kung ano yung cavitation, at alam na din natin yung mga causes. So, ngayon, punta naman tayo sa mga effects. So, ano yung magiging epekto ng cavitation sa pump natin? Actually, napakaraming epekto ang cavitation sa bomba natin. So, isa na rito is yung efficiency ng bomba nyo. So, ang mangyayari, imbis na 100% yung efficiency ng pump nyo, magiging 80, 60, 70, o mababawasan na siya ng efficiency. So, hindi na siya 100%. So, hihina. So, kaya yung bomba nyo dyan, pag mahina na, so, i-check nyo na kaagad, baka nagkakavitation na yung bomba nyo. Okay? So, yun yung isang effect. So, dagdag nyo na rin, pangalawang effects ng cavitation sa bomba natin is magkakaroon na siya ng ingay or noise at saka vibration. Kaya ito yung nakakasira sa bearing ng motor natin, kaya nadadamage. At ang pangatlo na maidadagdag ko sa epekto ng cavitation sa pump is yung iinit casing mo. Kasi nga, pag wala nga suction yung pump mo, tapos tinuloy-tuloy mo pa rin, hindi mo na alaman kung ano yung dahilan, so magkakavitation na yan, so iinit siya kasi nga magbabubbles. So ulitin ko, kukulo siya dahil yung vapor pressure at saka yung vacuum pressure ay magmimit. Ngayon, alam nyo na yung cavitation, mga causes at mga epekto ng cavitation. Kabuang detalye about sa pump cavitation ay isi-share ko na lang sa librong sinusulat ko. So, bakit ko nga ba to sinishare sa inyo ngayon? Itong pump cavitation na ito. Ang tungkol kasi sa pump cavitation ay
Isa ito sa pinaka-basic at common question na maitatanong sa'yo lalong-lalo na pag nag-a-apply ka bilang port engineer or third assistant engineer. Kaya na-share ko ito dahil gusto kong makatulong o makaambag kahit kaunti sa mga kapwa nating marino. Kaya sa mga kapwa ko marino dyan, lagi tayong magtulungan para mapaganda pa natin ang future ng pagbabarko. At sana dumami pa tayong mga merong positive mindset para yung mga bagong henerasyon ng marino magtutulungan din. Ayos ba? At sa nga pala, bago pala magtapos tong video na to, ay ini-invite ko nga pala yung mga gustong mag-swimming dyan, sabay kain ng ice cream. Meron po tayong poolside ice cream na located sa Barangay Mabuhay, General Santos City. So sa mga ice cream lovers dyan at mga gustong magtampisaw sa swimming pool, meron po tayo. For any reservation or mga events, punta lang kayo doon at mura lang po ang presyo. Okay? Kita-kits tayo doon. I think hanggang dito na lamang yung video natin. May mga katanungan kayo or suggestion or kung anong gusto nyong video sa susunod, comment nyo dun sa baba or i-PM nyo ako para masagot ko kayo ng personal. At kung bago ka sa channel ko, please subscribe or i-share mo tong video na to para makashare tayo ng knowledge sa iba pa nating kapwa marino. So this is Jelor Rodriguez once again, that always saying, success is always a choice. So choose to be successful.